Good afternoon po sa inyong lahat. At ngayon naman po ay magkakaroon po tayo ng introductory study on the Book of Psalms. Bahagi po ito ng ating worship leading series para sa ating church here at VBM. Ito po ang magiging scope ng ating pag-aaralan. This is actually a 2-day study. Pag-aaralan po natin for today would be part 1, which covers yung objectives, introduction to the Book of Psalms. At saka next week naman po yung part 2 and 3. Part 2 covers yung studying the Book of Psalms, yung overview ng studying the Bible, and then yung iba't ibang principles na ginagamit natin para pag-aralan yung aklat. Ang part 3 naman ay this one is about yung writing of our introduction para sa ating community singing. This will involve yung making of our outline for the introduction and putting yung body into that particular outline para ma-complete natin yung introduction natin. Meron tayong exercise para sa ating last day, which is Psalm 23. Gagawa natin ng introduction yon, yung Psalm 2. At saka syempre magkakaroon po tayo ng assignment which involves us making our own intro para sa community singing. Ang objectives ng ating pag-aaral ay twofold. Number 1, meron tayong, in terms of theology, we are to discover the author's intended meaning so that we can properly respond to God in worship and are prepared to engage in the world we live in. So, it involves more on the proper interpretation of the text or scripture. Number 2, sa ministry, gain a basic understanding of the Book of Psalms so that we are better equipped to minister to God's people, especially during the gathering and singing of the saints, by writing theologically sound introductions to the community singing. So, ang requirement sa atin dito ay twofold. One is so that we can respond to God properly by properly studying His Word. At pangalawa, in terms of ministry, so that we can serve God's people properly rin, based on the basic understanding of the Book of Psalms. Next, so merong quote yan, si R.C. Sproul, isa sa mga favorite theologians ko. Sabi niya sa kanyang aklat, "How then shall we worship? The worship to which we are called in our renewed state is far too important to be left to personal preferences, whims, or marketing strategies. Pleasing God is at the heart of worship. Therefore, our worship must be informed at every point by the Word of God as we seek God's own instructions for worship that is pleasing to Him." So mapapansin po natin, especially sa worship sa atin, from beginning to end, we are informed by the scriptures. Mapapansin nyo, very visible ang Bible from beginning to end ng ating worship. And that is what we want because that is what pleases our Lord. We agree with R.C. Sproul as well na hindi dapat natin iniiwan ang ating worship sa mga personal preferences or opinions, mga whims, at saka marketing strategies. That way, those things will not work para pagdating sa pag-worship. Because pleasing God is at the heart of worship. Okay. Punta naman tayo dito sa introduction to the Book of Psalms. Subdivided po ito as follows. Pag-aaralan natin yung definitions. What does Psalms mean? Meron tayong overview ng aklat. Tapos, titignan natin yung iba't ibang klase ng Psalms. And then yung authors ng Psalms. And then yung first audience. Yung structure ng book, pag-aaralan rin natin. At kung kailan ito sinulat. At kailan probably kinompile. And then, pag-aaralan rin natin yung mga doxologies ng Book of Psalms. Ang Book of Psalms is subdivided into 5 books.
Yung mga gumagamit dito ng commentaries, katulad ni Ronel, tsaka ni AJ, malamang napansin nila yun sa kanilang mga pag-aaral sa mga materials nila. May book 1, may book 2, hanggang book 5. At saka syempre, isa-summarize natin yung book of Psalms. So, as we go along sa ating pag-aaral, kung meron po tayong mga questions, I encourage you to write them down. Tapos toward the end of our study, kung meron tayong gustong i-raise, doon na lang natin i-raise at the end para ma-cover po natin muna lahat, and then doon na lang sa katapusan natin itackle yung mga individual questions natin. At least that will give us time to focus sa pag-aaral and then time to focus naman din at the end doon sa mga concerns natin. Ang ibig sabihin ng psalm ay song sung with musical accompaniment. It comes from the Greek word psalmos. In Hebrew, the title of the book is Tehillim, meaning songs of praise. So itong book of Psalms, the book of Psalms is actually a collection of 150 ancient Hebrew songs of praise. Though ang ibang mga psalms ay considered na mga prayers. Pero all of these are compilations of Hebrew songs dedicated to the worship of God. Tingnan natin bigyan natin ng overview or bird's eye view ang aklat ng Psalms. There are 3 points na kailangan nating matandaan. Number 1, the book of Psalms is written over a period of around 1,000 years. Ganon katagal. Tayo 100 years na, natatagalan na tayo. Ito over a period of around 1,000 years. Number 2, approximately 40% are laments. Ano ba ang laments sa Tagalog? Pagluluksa? Panagkoy. Pwede panagkoy? Pagdaing? Ganon. Ano siya? Very emotional ang Book of Psalms. So 40% are laments, which tells us na itong 40% na ito, makikita natin na karamihan dito sa mga Psalms na ito, it signifies na merong problema yung manunulat. Meron siyang pinagdadaanan. Pangatlo, the Psalms are all about God's promised Messiah King, Jesus Christ. So may isang central character po ang Book of Psalms, and that is Jesus Christ. Unahin po natin yung it was written over a period of 1,000 years. Ang first Psalm na naisulat ay ang Psalm 90. Ang author ng Psalm 90 ay si Moises. And this was most probably written 1,500 to 1,400 BC. Psalm 90 po. Ang sumulat ay si Moises at sinulat ito 1,500 years before dumating si Jesucristo. Ang last Psalm na naisulat ay ang Psalm 126. Ang author nito ay anonymous. At sinulat ito mga 500 years to 400 years before Christ came. Ang sabi nga sa Psalm 126, 1-3, when the Lord turned again to the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord hath done great things for them. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. May kinalaman po ito sa kanilang liberation from the exile. Kaya siya naisulat nung panahon ito. Matatandaan natin, di ba, itinapon sila ng Panginoon sa Babylon, and then muli silang nakalabas at nakabalik sa Jerusalem. Yun yung time na yun na isulat ang Psalm 126. So imagine from the time of Moses, papunta sa pagbalik nila sa Jerusalem. Yung period na yun, yun yung time na naisulat itong aklat na ito. Number 2, approximately 43% are laments. Ibig sabihin, 64 out of 150 Psalms are laments. They visibly express sorrow,
pain, mourning, and regret. May dalawang klase ng lament, yung individual laments, 47 Psalms, yung community laments na may kinalaman sa kanilang bilang isang bayan. These are 17 Psalms. Nandyan sa baba yung 47 Psalms na individual laments at saka yung corporate laments nandyan sa baba as a note. Bibigay ko po ito again, ulitin ko, bibigay ko ito as a copy para ma-review natin. Meron tayong copy din ito. Sabi po ni Ian Hamilton sa kanyang article, 3 Things You Should Know About Psalms. The life of faith, personal and corporate, is lived in a fallen world and opposed by the flesh, the world, and the devil. Jesus told his disciples, "In the world you will have tribulation." John 16:33. The Psalms give heart expression to the struggles, sorrows, and weariness, perplexities, and failures that are the daily experience of every believer. Sa makatuwid, normal po sa buhay ng isang mananampalataya na dumaan sa mga pagsubok at paghihirap. Hindi natin dapat kinasusuklaman ang paghihirap at pagtitiis kasi bahagi yon. Sabi nga ni Ian, the Psalms give heart expression or emotions to the struggles, sorrows, weariness, perplexities, and failures that are the daily experience of every believer. Daily experience. Number 3, punta naman po tayo doon sa central character ng Psalms. Ang Psalms ay isinulat para ipahayag ang pagdating ng pinangakong Mesiyas. So in the Gospels, we read about the following. For example, dito, sa Psalm chapter 2, verse 7, "The Lord said to me, you are my son, today I have begotten you." Mababasa natin yun, di ba, sa New Testament? You are my son, today I have begotten you. It's familiar, di ba? You are my son, in whom I am well pleased. Saan natin mababasa yun? Sa baptismo. Sa baptismo ni Jesus Christ. Next, we also read about Psalm 41, verse 9. "Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted his heel against me." Sino tinutukoy dito? Si Judas. So sa buhay ni Yesu Cristo, Psalm 41, verse 9. Next, Psalm 22, verse 1. Sabi dyan, my God, why have you forsaken me?" Sa krus, diba? And then we are to think about then of Jesus' words to His disciples pagkatapos niya muling mabuhay. Sabi niya, "These are my words that I spoke to you while I was still with you." Sabi niya, "That everything written about me in the law of Moses," yung law of Moses na tinutukoy dyan, yan yung first 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Tapos yung prophets, of course, yung prophetic books, at saka yung Psalms, sabi niya, "Everything written about me in the Psalms must be fulfilled." Then He opened their minds to understand the Scriptures. So, tinutukoy niya dito Scriptures in yung Old Testament. Hence, we will see here na ang central character ng Book of Psalms is Christ Himself. The Psalms in their entirety speak of God's promised Messiah King. He is the blessed man, doon sa Psalm 1, who exemplifies the righteous life. He is the king, also in Psalm 2, whose enemies will become his footstool. He is the righteous sufferer, who epitomizes trust in the Lord sa Psalm 22. Siya yung central character. Sabi nga ni St. Augustine, the Bishop of Hippo, Jesus Himself, the singer of the Psalms. Jesus sang the Psalms. Nandito siya. It is His Word, it is His Scripture. Okay, punta naman po tayo sa types of Psalms. Maraming klase ng Psalms sa Scripture. Merong laments, may thanksgiving Psalms, merong hymns, may enthronement Psalms,
May royal psalms, Zion psalms, wisdom psalms, songs of confidence, Torah, or yung law, at saka liturgies. So, dahan-dahan nating tatalakayin yan. Unahin muna natin yung laments. Ang laments po, kanina nabanggit natin, ano yun? Ano yung term na ginamit niya? Panagoy o pagsulok sa pagdaing, yun. It basically lays down yung troubled situation before the Lord dahil dumadaing nga siya kasi meron siya pinagdadaanan. And he is asking the Lord for help, for relief, for deliverance, or rescue. For example, does God really understand? These are the questions it asks. Does He really see my pain and appreciate the way I am suffering? Does He see the hopelessness of my situation? So a number of these are of mixed type that can also be, itong mga laments pwede rin maging royal psalms, pwede rin maging Zion psalms. There are also community psalms na lament, katulad ng Psalm 12 at saka individual lament, Psalm 13, which is Psalm 13. The largest category by far, composing 43% of psalms, ay laments. Example, Psalm 12, verse 1. Sa Psalm 12, makikita rin natin na mayroong subscript sa ilalim. Pagkatapos ng title na Psalm 12, mayroong nilalagay dyan. May mga nilalagay ang mga scholars na nakasulat. God, a helper against the treacherous, for the choir director upon an 8-string lyre, a psalm of David. So nilalagay din nila doon yung author ng psalm. Sabi dyan sa verse 1, help, Lord, for the godly man ceases to be, for the faithful disappear from among the sons of men. So, patagoy siya. Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Why? Anong sigaw niya? Kasi dahan-dahan silang namamatay. Nawawala sila sa balat ng lupa. Ang mga maka-Diyos daw. Yung mga tapo. Next, tingnan natin isa pa. Psalm 3, verses 7 to 8. Sabi po dyan, arise, O Lord, save me. Save me. O my God, for you have smitten all my enemies on the cheek. You have shattered the teeth of the wicked. Next, tingnan naman natin Thanksgiving. Punta tayo sa Thanksgiving, pasasalamat. These are prayed when God delivers you out of your misery. It is an expression of gratefulness to the Lord for what He's done. So, God loves to hear us express our delight in Him and that our situations have improved. So, as with, katulad rin ng mga laments, there are community Thanksgiving Psalms at saka individual Thanksgiving. Katulad ng Psalm 9 at saka Psalm 30. Tingnan natin itong mga to. Psalm 9 verses 1 to 4. It's a psalm of thanksgiving for God's justice, for the choir director on Muth Labin. So, most probably, ano yan? Baka tono yan. Yun yung tono na ilalagay dito. A Psalm of David, or Death to the Sun. Sabi niya, verses 1 to 4, I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell all of your wonders. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. When my enemies turn back, they stumble and perish before you. For you have maintained my just cause. You have sat on the throne, judging righteously. Punta tayo sa hymns. Itong mga hymns na psalms ay merong format, yung SRR. S signifies yung summons. Mapapansin natin, magsisimula siya, let us praise the Lord. Or, tapos susundan niya ng reasons. Why should we praise the Lord? Ganon. This is the heart of the psalm. So, mapapansin natin na yung reason for us to sing to the Lord or praise Him, ibibigay niya. Yun yung heart ng psalm. At saka, syempre, yung recapitulation. Uulitin niya. Mapapansin natin may mga psalms na kung ano yung sinulan niya, uulitin niya doon sa huli. So, these are hymns. It ends with kung ano yung summon niya, yun din yun yung pagtatapos niya. For example, Psalm 30, verses 4 to 5, tapos yung kanyang recapitulation sa verse 12. Sabi dyan, verse 4, sing praise to the Lord, you His godly ones, and give thanks to His holy name. For His anger is but for a moment, His favor is for a lifetime. Weeping may last for the night, but a shout
of joy comes in the morning. Some familiar ba to? Yes. Weeping may last for the night, but the shout of joy comes in the morning. Nandyan yan, isa sa mga kanta natin. Verse 12, sabi niya dyan yung recapitulation, that my soul may sing praise to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. So verse 4, and give thanks to His holy name. Inulit niya. Psalm 119. Psalm 119 verses 1 to 2, tapos 175 to 176. Makikita natin yung subscript dyan sa ilalim ng Psalm, meditations and prayers relating to the law of God. Sa verses 1 to 2, sabi po niya, how blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. How blessed are those who observe His testimonies, who seek Him with all their heart. Yung familiar dito sina AJ at saka sina Ronel sa kanilang pag-aaral ng Book of Psalms. Mapapansin natin later on sa 175 and 176, anong sinasabi dyan ng author? Let my soul live that it may praise you, and let your ordinances help me. I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, for I do not forget your commandments. So inulit niya kung ano yung thought niya doon sa verses 1 and 2. Punta tayo sa Psalm 149 verses 1 to 2. Dito makita natin Israel invoked to praise the Lord. And then verse 9 then. So sabi niya dyan, praise the Lord, sing to the Lord a new song, and His praise in the congregation of the godly ones. Tapos verse 9, to execute on them the judgment written, this is an honor for all His godly ones. Inulit niya yung command, praise the Lord. So yun yung hymns. Punta tayo sa enthronement psalms. Sa enthronement psalms, ang emphasis nito is God is King. It speaks about God's kingship and rule over the whole universe. Ang mga enthronement psalms po, examples nito ay Psalm 2, 24, Psalm 29, 47, 93, 96, 97, 98, 99, at saka 110. So, tingnan natin ang ilan sa mga examples niyan. Psalm 93 verse 2, your throne is established from of old, you are from everlasting. So, Psalm 123 verse 1, ganito naman ang sinasabi, to you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens. Ganyan ang enthronement Psalms. Tapos, Royal Psalms naman. Ang Royal Psalms, they talk about the king and what God can do for the author, yung writer ng psalm. It presents the Davidic monarchy as the vehicle of blessing for God's people. So, some of these are prayers, katulad ng Psalm 20. Yung iba, thanksgiving, Psalm 21. Yung iba naman ay mga hymns, laments, and liturgies. Pero all of them relate to Messiah as the ultimate heir of David by setting a pattern, katulad ng Psalm 20 to 21, or portraying yung rule ng hari in such a way that only the Messiah can fulfill yung rule na sinasabi dito by focusing on the future as well. Psalm 110. So, anong basically sinasabi ng Royal Psalms? Isa lang ang sinasabi niya, God preserves our king, yung ruler natin, yung human ruler. Bless our king, encourage our king. Try natin. Psalm 21, 1 to 2. So, subscript, praise for deliverance for the choir director, a psalm of David. Sabi dyan, O Lord, in your strength, the king will be glad. Yan, no? They are singing about God's rule over His kingdom sa pamamagitan nung king who is on His throne. O Lord, in your strength, the king will be glad, and in your salvation, how greatly he will rejoice. You have given him his heart's desire, and you have not withheld the request of his lips. Selah. Ang salitang Selah, pag-aaralan din natin mamaya, expression siya. Most probably, ang ibig sabihin ay rest or silence.
Psalm 110, verses 1 to 2. The Lord gives dominion to the king, a psalm of David. Sabi dyan, the Lord says to my Lord, ito saan to? The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord will stretch forth your strong scepter from Zion, saying, rule in the midst of your enemies. Diba? So, it talks about the king of the Lord. Punta tayo sa Zion Psalms. Ang Zion Psalms po, ito ay meron ding format na tulad ng hymns na may SRR. Meron silang summons, meron silang reason and recapitulation. And ang elements nito they present in these psalms are the temple that God has chosen to symbolize His presence among His people, and syempre yung mountain of the Lord, yung Zion, kung saan nananahan ang Diyos at kung saan niya nilagay ang kanyang templo. Ang examples ng mga psalms, na Zion Psalms, ay Psalm 48, 122, 132, at saka 137. Ang Psalm 48, 1-2, ganito po ang sinasabi. The beauty and glory of Zion, a psalm of the sons of Korah. Sabi dyan, great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, His holy mountain. Beautiful in elevation, the joy of the whole earth. Kinakanta natin yan, di ba? Joy of the whole earth, di ba? Is Mount Zion in the far north, the city of the great King. Ang Mount Zion is also the city of God. So yan yung basically contents ng awitin. Next, Psalm 132 verses 13 to 14. Prayer for the Lord's blessing upon the sanctuary, a song of ascents. Ito yung minsan na pinag-uusapan namin ni AJ, yung song of ascents, yung pag-akyat sa Jerusalem. For the Lord has chosen Zion, He has desired it for His habitation. Pero dito ang pag-akyat niya sa verse 13 ay ang pag-akyat sa Mount Zion. He has desired it for His habitation, that is where the Lord lives. This is my resting place forever, sabi ng Panginoon. Here I will dwell, for I have desired it. Punta tayo sa Wisdom Psalms. Ang Wisdom Psalms are Hokmah means the ability to make the right choices. So, ang Wisdom Psalms, they talk about two ways. Pag sinabing two ways, may contrast yun. Yung ways of the righteous versus ways of the wicked. They teach us to cultivate a long-term mindset, fixing our hearts and minds on what is truly ultimate rather than living for short-term lang. Imbes na short-term, syempre, pinag-uusapan natin dito ay para sa eternity. So how should I live now? Should we think about these things? Makita po yung mga ganyang klaseng mindset sa Psalm 1, 14, 37, 73, Psalm 91, 112, 119, at saka Psalm 128. Tingin tayo ng sample. Psalm 1:1, the blessed man. Alam natin yan. At saka verses 4 to 6, the righteous and the wicked contrasted. Sabi po dyan, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. May mga scholars na nagsasabi na ang Psalm 1 is parang table of contents ng Book of Psalms. Pag binasa mo ang Psalm 1, malalaman mo agad kung ano ang buong Book of Psalms. It opens you up doon sa overview ng buong aklat. Sabi niya sa verses 4 to 6, the wicked are not so. So, from verse 1 hanggang verse 3, pinag-uusapan doon yung matuwid. Tapos sa verse 4 to 6, sabi niya, the wicked are not so, but they are like chaff which the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Yun yung wisdom ng Psalm 1. Tapos Psalm 14, verse 1 at saka 4 to 5. Folly and wickedness of men. Pag sinabing folly, yung foolishness. Old English siya para sa salitang foolish. O kamangmangan. For the choir director, a psalm of David. The fool has said in his heart, there is no God. Sa panahon natin, ano tawag natin dito sa ganitong tao? Atheist.
The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have committed abominable deeds. There is no one who does good. Sa makatwid, ang taong nagsasabi na walang Diyos, siya po sa mata ng Diyos ay mangmang. At siya po ay corrupt. They have committed abominable deeds. There is no one who does good. Pero actually, pag tinignan po natin, itong there is no one who does good, nirepeat din ito sa aklat ng Romans. Do all the workers of wickedness not know who eat up my people as they eat bread and do not call upon the Lord? There they are in great dread. Sapagkat, for God is with the righteous generation. So yun yung wisdom psalms. Punta naman tayo sa songs of confidence. These psalms enable worshipers to deepen their trust in God amid difficult circumstances. Maganda pag-aralan itong mga categories na ito, lalo na kung mayroon tayong halimbawa mga categories ng mga sermons. For example, so wisdom psalms, kung ang pinag-aaralan po natin ay karunungan o mga promises ng Panginoon sa Bible, pwedeng gamitin itong mga ganitong categories. Pag ang pinag-aaralan ay tungkol sa worship, pwede tayong pumunta sa mga royal psalms, pwede tayong pumunta sa mga hymns, pwede tayong pumunta sa mga Zion psalms, pili tayo from there. So these, magandang pag-aralan yung mga categories kasi pwede natin i-match doon sa mga categories ng mga sermons na ating pinag-aaralan. And possibly, ganun din makakatulong siya sa paghanap ng mga awitin natin para sa community singing. So itong songs of confidence, these psalms enable worshipers to deepen their trust in God amid difficult circumstances. Ang examples niyan ay Psalm 11, 16, 23, 27, 62, 91, nandyan ulit. 121, 125, and 131. So, tingnan natin ang Psalm 23, 4-6. Anong Psalm 23? The Lord is my shepherd. Okay. Verses 4-6. Ano sinasabi niya dyan? What talks about yung confidence ng writer ng Psalm? Sabi niya dyan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil, for you are with me. Di ba may confidence? May tapang siya. Nagtitiwala siya, nananalig siya sa Panginoon, even though he walks through the valley of the shadow of death. Sabi niya dyan, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy or loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kaya pala kaya niya lumakad doon sa valley of the shadow of death. It is because of all these blessings na binigay ng Panginoon sa kanya. Hindi lang sa buhay na ito. Sabi niya, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Yun lang ba? Hindi. And I will dwell in the house of the Lord. Dito lang ba sa buhay na ito? Hindi. Sabi niya, forever. So in this life and the next. Kaya ganun na lang siya ka-confident. Psalm 27 verse 3. A psalm of fearless trust in God, a psalm of David. Sabi dyan, though a host encamp against me, my heart will not fear. Though war rise against me, in spite of this, and thou I shall be confident. Merong contrast. Nandyan yung kaaway, at napapalibutan siya ng kanilang mga tents. Pero sabi niya, hindi ako matatakot. Nandyan man sila, nakapalipot sa akin, nandyan sila sa aking paligid, hindi ako matatakot. I will be confident in the Lord. Next, Torah Psalms. Ang ibig sabihin po ng Torah sa Hebrew ay teaching or law. And there are two big Torah Psalms, yung Psalm 1 at saka Psalm 119. Ilang verses ang Psalm 119? Sige nga. Sige, hanapin nyo. Check nyo, ilang verses ang Psalm 119? Okay. The word law in these Psalms function as a synecdoche or representing the whole Word of God. So, kumbaga, parang yun yung sinasabi ko kanina. Yung Psalm 1 represents yung buong aklat, makikita mo agad siya.
from Psalm 1, it summarizes yung buong book and it represents the whole compendium of Psalms. At ganoon din ang Psalm 119. Ang Psalm 119, isa sa mga yun yung pinakamahabang Psalm. 176. Hindi natin gagamitin yung 176 sa Psalm reading natin. Pipili tayo. Mapapansin din natin, pag tinignan natin yung Psalm 119, merong verses doon, group of verses, that represent yung Hebrew alphabet. So, ibig sabihin, sa Hebrew, yung start ng verse, lahat yun, yung letter ng, or yung character ng Hebrew alphabet that it represents. Sample. Psalm 1 verse 2. Sabi dyan, the righteous man, but his delight is in the law of the Lord. It means, what does this mean? It means that the blessed man delights in all of God's word. Sa Psalm 119 verse 1, sabi dyan, how blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. So the blessed are blameless because they are faithful in following what? Itong law of the Lord represents yung whole word of God. So, kaya siya sinabi na synecdoche. Next, punta tayo sa liturgies naman. Pag sinabing liturgies, ito yung mga words na ginagamit sa worship. So, whenever we talk about liturgies, may kinalaman siya sa order of worship or yung program natin pagkakasunod-sunod sa ating sa mga worship services. In our case, meron tayong order, liturgy din tayo. And it is incumbent para sa ating mga nasa worship team na memorize dapat sana natin. I-memorize po natin yung pagkakasunod-sunod ng ating liturgy kahit hindi na tayo tumitingin sa ating copy. This category is a catch-all for some hard-to-categorize psalms. Some of these psalms were used to remind a worshiping audience of God's characteristics and their purpose in worshiping them. So, we're worshiping Him rather. So, ang examples nito ay Psalm 15, 51, 90, 95, Psalm 100. Madalas natin kinuquote yun. O make a joyful noise unto the Lord. Yun. So, alam natin yun. Psalm 100 and Psalm 118. Psalm 95 verses 1 to 6. Yung praise to the Lord and warning against unbelief. Sabi dyan, O come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods, in whose hand are the depths of the earth. The peaks of the mountains are His also. The sea is His, for it was He who made it, and His hands formed the dry land. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Natatandaan ko nang ginawa namin ito ni AJ ng introduction. Ito yung definition ng praise at pag-worship sa harapan ng Panginoon. Ano yung contents ng maayos na pagsamba. Makikita natin dyan, syempre yung kailangan may pagkilala sa Panginoon bilang manlilikha. Makikita natin yung contents, yung paano niya nilikha ang mga bagay-bagay. He is considered as the rock of our salvation, and we are commanded to come before His presence with thanksgiving. So, may mga contents na ganito para sa liturgies. Punta tayo, isang kilalang Psalm 100, sabi dyan, all men exhorted to praise God, a psalm for thanksgiving. Shout joyfully to the Lord, all the earth, serve the Lord with gladness, come before Him with joyful singing. Know that the Lord Himself is God, it is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. So yun yung mga categories ng mga Psalms. Again, ulitin natin kung ano yung mga categories ng mga Psalms. Nandyan yung laments, thanksgiving Psalms, merong hymns. Yung hymns yun yung merong structure ng SRR, meron silang summons, merong reason, and then nandun yung recapitulation, nandyan yung enthronement Psalms, speaking of
the Lord being enthroned, sitting on His throne, royal psalms. It talks about the king, who is the agent of God's rulership here on earth and in His kingdom. Nandiyan ang Zion Psalms, which talks about yung dwelling place ng Panginoon in the city above Mount Zion. Nandiyan yung Wisdom Psalms, yung Songs of Confidence, Torah Psalms about the law, at saka yung mga liturgies. Ngayon naman, pumunta po tayo sa author ng Psalms. Ang unang-unang author ng Psalms ay si King David. Si King David po, ang sinulat po niya ay 73 Psalms. Yung iba nilalagay 75. Because dalawa sa mga Psalms ay attributed sa kanya. Yung Psalm 2, sinabi na siya ang sumulat, pero malalaman lang natin yun sa Acts chapter 4. Verse 25. At saka yung pangalawa, yung Psalm 95, ina-attribute din sa kanya kasi pinanggit sa Hebrews 4:7. So, 75 Psalms ang sinulat ni Haring David. Yung 73, nandun yung ayon sa mga scholars, siya yung sumulat. Ang next author ng Book of Psalms ay si Asaph. He wrote 12 Psalms. Ang sinulat po niya ay Psalm 50, at saka Psalm 73 hanggang 83. So, yun yung collection niya. Ang third writer ng Book of Psalms ay ang Sons of Korah. So, 11 Psalms ay associated sa Sons of Korah. Ito yung mga Psalm 42, 44 to 49, 84 to 85, at saka 87 to 88. Next. Hindi natin naisama si Solomon. Si Solomon, ang naisulat niya ay dalawa lang. Naisulat ni Solomon 2 Psalms, yung Psalm 127 at saka Psalm 72. Tapos, ang Psalm 1, ang sumulat ay si Ethan the Ezrahite. Sinulat niya, one Psalm lang, Psalm 89 ang naisulat pala niya. Next. Si Heman, the Ezrahite, siya yung sumulat ng Psalm 88. Na pag-aralan na natin ito kay Heman, siya yung sinabi niya, siya yung nagsabi na simula ng pagkabata niya, nakakaranas na siya ng depression. Ang dami niyang pinagdaanan. Hanggang sa pagsulat niya ng Psalm na yun, hindi pa nare-resolba yung kanyang nararamdaman. May mga pagkakataon na tahimik ang Panginoon. And ang sabi niya, sa pinaka-end ng Psalm niya, and darkness is my only friend. Yung ganun yung pagkakasabi niya sa kanyang Psalm. Next. Tsaka si Moses. Si Moses po ang sumulat ng first Psalm, Psalm 90. Tapos, 48 Psalms are anonymous. Hindi natin alam kung sino yung mga writers ng 48 na Psalms. So, basically, ito ang mga writers. Si King David, si Asaph, yung mga Sons of Korah, King Solomon, si Ethan and Heman, the Ezrahites, at saka, syempre, si Moses. Sila ang mga writers or authors of the Book of Psalms. Sino ang audience ngayon? If there are writers, definitely there should be audience. Ang audience original audience ng Book of Psalms ay hindi tayo. Ang first recipients ng Book of Psalms ay ang Israelites, the people living in the land. Each of the Psalms was first intended for a particular audience, and so sometimes the Psalm title is suggestive kung sino at para kanino yung Psalm na yon. Example, the Song of Ascents sa Psalm 120 hanggang 134 were evidently composed as songs for Israelite travelers to sing as they were going up to Jerusalem. Kasi every year nagta-travel sila papunta sa Jerusalem para sa annual Day of Atonement. Doon sila magsasacrifice sa temple. Parang kung tayo may Jesus Christ, di ba? Yun yung tayong na umaakyat ang mga tao. Di ba, naglalakbay siya,
pababa mula sa Galilee in the north papunta sa Jerusalem. And marami siyang kasabay, di ba? Maraming kasabay, marami siyang along the way. Dumaan po siya sa Jericho at nakilala niya si Zacchaeus, yung mga ganun. So, kasama niya yung mga tao papaakyat ng Jerusalem. Punta tayo sa structure ngayon. Sabi ko kanina, ang Book of Psalms ay may 5 books. So, ang sabi ng mga scholars, itong 5 books daw ng Psalms, they reflect yung first 5 books of the Bible. So, it imitates, it mirrors yung first 5 books. Ano ba yung first 5 books ng Bible? These were written by Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang tawag po dito sa first 5 books ay Torah, or sometimes ang tawag din ay Pentateuch. Pentateuch ang yung sa Greek. So, itong first 5 books of the Bible is being reflected daw dito sa Book of Psalms. Ang Book 1 ng Psalms ay composed of Psalm 1 and 2, 3 at saka 3 hanggang 41. Ang introduction niya ay Psalm 1 and 2, tapos yung 3 hanggang 41. Yun yung content or composition ng Book 1. Ang Book 2 ay Psalm 42 hanggang 72. Ang Book 3 ay Psalm 73 hanggang 89. Ang Book 4, Psalm 90 hanggang 106. At saka Book 5, Psalm 107 at saka 150. Makikita natin yung overview ng mga books mamaya pag tinignan natin yung mga doxologies nila. So, kailan ba naisulat itong mga books na ito? At saka kailan sila na-compile? So, makikita natin dyan, medyo if you can come closer. Ang chapters 1 hanggang 41, all of these are 41 Psalms. Ang chief author po nito ay si David, at saka syempre merong mga anonymous authors ng Psalm 33. Tapos, ang Psalm 42 to 72, ang chief author ay si David, yung sons of Korah, Asaph, and Solomon. And yung Book 3, Psalm 73 to 89, nandyan ulit si Asaph, sons of Korah, Ethan, at saka si Heman, the Ezrahite. Sa Psalm 90 to 106, nandyan si Moses, si David, at saka some anonymous writers. And then Psalm 107 to 150, nandyan si David and Solomon. And then may mga anonymous writers, all of which pag pinagsama-sama this would span around 950 to 955 years. Possible compilers ng Book of Psalms ay si David. Makikita natin yun sa 1 Chronicles 16:4-7. Mayroon siyang binanggit tungkol doon sa pag-compile ng salita ng Panginoon. Si Solomon, si Jehoshaphat, si Jehoiada, si Hezekiah, si Josiah, at si Nehemiah, at saka si Prophet Ezra. So they are the possible compilers ng itong collection of songs over a period of 1,000 years. Tingnan naman natin yung overview ng books 1 through 5 ng Psalms. We will look at them through the doxologies sa bawat book. Ano ba ibig sabihin ng doxology? Karaniwan pag pinag-uusapan ng doxology, ang alam lang natin, tumayo po tayo lahat para sa doxology. Tapos, anong mangyayari? Praise God from whom all blessings flow. Yun. Pero ang ibig sabihin talaga ng doxology ay it is composed of compound Greek words, two compound Greek words na ang doxa, meaning glory, at saka, or splendor, and grandeur, at saka ang logos, meaning words, or words of glory and splendor. It's a word of praise sa Panginoon, doxology. And since the early church, doxologies have been a way for Christians to express their love and thankfulness for what God has done in their lives. Ngayon, tingnan natin yung kanilang mga doxologies. Sa Book 1, makikita natin yung doxology sa Psalm 41, verse 13. Tapos sa Book 2, nandyan sa Psalm 72, 18 to 19. Nandun ang, kumbaga parang yung imagine mo, umaakyat ka sa isang bundok at saka yung pinakatugatog ng bundok, nandoon sa doxology, doon mo makikita yung pinakamagandang view ng aklat na yon doon sa doxology na yan. So, yung from Psalm 1 to 41, nandun sa 41:13 ang pinaka-tuktok ng kagandahan ng Book 1.
Tapos sa Book 2, nandun sa Psalm 72, 18 to 19. Tapos sa Book 3, nandun sa Psalm 89, 52. Sa Book 4, Psalm 106, verse 48. At saka Book 5, Psalm 107 to 150. Nandun sa 150 verses 1 to 6, which is the whole chapter. Tingnan natin. Sampulan natin. Sa Book 1, ang theme ng Book 1 is the God who created mankind and punished disobedience with death began His great redemption with His covenant to Abraham, whose descendants arrived in Egypt as God's cherished people. Diba? It talks about, ganyan yung Genesis eh. Yun yung theme niya. So ngayon, anong doxology or ano yung pinakatugatog ng Book 1, ng Psalm 1 to 41? Sabi dyan, Psalm 41 verse 13, Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amen. So yun yung ano niya, yun yung summary niya ng Book 1. Speaking about, when you look at, pag minirror mo siya doon sa Genesis, ganyan ang magiging word of praise ng Psalms sa Book 1. Tingnan natin ang Book 2 naman. Ang theme ng Exodus book is this: when God brought His chosen people Israel out of slavery through His servant Moses, He entered a covenant relationship with them and instituted His dwelling with them, the tabernacle. So ano ngayon ang tuktok? Ano ngayon ang word of praise ng Psalm para sa Diyos na nagpahayag sa kanyang sarili kay Moises at sa people of Israel? Ang sabi sa Psalm 72 verses 18 to 19, Blessed be the Lord God, the God of Israel, who alone works wonders. Ano yung wonders na yun? Makikita natin sa Book of Exodus, yung wonders na ginawa ng Panginoon, yung pag-aaralan ng mga bata, yung 10 salot, yung paghati sa dagat, diba? Yung pag-lipol sa Egypto, all of those wonders. And blessed be His glorious name forever, and may the whole earth be filled with His glory. Amen and amen. Galing, diba? Book 3, punta tayo sa Book 3. Ang Leviticus po, tungkol saan ba ang Leviticus? Nag-usap kami ni Kyle last time, sabi niya hindi niya maintindihan daw ang Book of Leviticus ba yun? Nahirapan siya. Ang Book of Leviticus, ang theme niya is God forgives sin and makes people holy through blood sacrifice. It talks basically about yung holiness ng Panginoon. And then He expects His people to live in fellowship with Him by following, ano daw? Makita mo dyan ang daming regulations concerning separated living or holy living. So ano ngayon, pagkatapos ng Book 3, ano ngayon ang praise sa Panginoon? Sa Psalm 89 verse 52, Blessed be the Lord forever. Amen and amen. Book 4, Numbers. Ang theme ng Book of Numbers is this: God used Moses to lead the Israelites from Sinai to Kadesh. But even after they rejected Him there, resulting in the wilderness years, He remained faithful to them and led a new generation to the edge of the promised land. So sa Numbers, makikita natin yung katapusan ng first generation, papunta doon sa second generation. And bagaman hindi nagtiwala yung first generation sa Panginoon, He remained faithful to them. So ano ngayon ang word of praise ng Book of Psalms sa Panginoon? Psalm 106 verse 48. Sabi dyan, Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting even to everlasting, and let all the people say, Amen. Praise the Lord. Book 5. Ano ang theme ng Deuteronomy? Ang theme ng Deuteronomy is that through Moses' great speeches near the end of his life, ang nagsasalita kasi sa Deuteronomy, all of these are Moses' words kasi nagnanarrate siya doon. And as he nears the end of his life, God reminded Israel, who was on the verge of entering the promised land, of His mighty acts, His covenant, and His mighty command. So, papasok na sila sa Kanaan. They were preparing for that. Ang dala-dala ni Moises ay yung second generation na napapasok sa Israel. So, ngayon, dahil malapit na silang, dahil patawid na sila papuntang Kanaan, ano ngayon ang word of praise sa Panginoon? Dahil dinala na nila siya doon sa lupa. Dinala na niya sila sa lupang pangako.
Psalm 150, verses 1 to 6. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty expanse. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Diba parang pagpasok, parang ganyan yung pagpasok sa Jericho diba? Praise Him with harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with stringed instruments and pipe. Praise Him with loud cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. So, in summary, ano nga yun ang pag pinagsama-sama na natin? Ibalik natin kasi parang natin divide natin ngayon. Tingnan natin yung divisions ng book. Pagsama-samahin na natin, ano ba, tungkol ba saan ang Book of Psalms? Ang summary ng book is that God, the true and glorious King, is worthy of all praise and prayer, thanks, giving, and confidence, whatever the occasion. Kasi may mga laments. Hindi naman happy times lang. Hindi naman mga masasayang panahon lang. Nandiyan din ang times of difficulty, times of sorrow and suffering. So whatever occasion in personal or community life, God deserves all glory, honor, and praise, and thanksgiving and prayer. Sabi nga po ni Robert Alter sa kanyang commentary on the Book of Psalms, again and again, the psalmists tell us that man's ultimate calling is to use the resources of human language to celebrate God's greatness and to express gratitude for His beneficent acts. This theme is sometimes given special urgency by being joined with an emphasis on the ephemerality of human life. And what is that? Only the living can praise God. So ngayon po ay we have come to the end of our study. Sabi nga po ni Tim Keller sa kanyang devotion on the songs of Jesus, all theologians and leaders of the church have believed that the Psalms should be used and reused in every Christian's daily private approach to God, yung kanilang daily devotions, and in public worship. We are not simply to read Psalms. We are to be immersed in them so that they profoundly shape how we relate to God. The Psalms are the divinely ordained way to learn devotion to our God. And so that is why the book of Psalms is important in our devotion to God. So this ends our study of part 1 ng ating pag-aaral ng Introduction to the Book of Psalms.